Pasko noong nakarang taon nang malaman niyang naaresto ang ina sa Kuala Lumpur matapos mahulihan ng 12.5 kilos ng marijuana. Sabi ng PDEA, hindi pala totoo. Yung katwiran na biktima lang sila, hindi nila alam. Ang dami nila. Alam daw, dahil alam nila magkano kikitain. Ang dami, yung 75 na nasa China, di ba? Karamihan talaga mga drug trafficking. Anyway, samantala po, itirisita o iniharap na sa media ang batang hostage victim na pinalaya ng Ondo Perez Group sa Prosperidad, Agusan del Sur. Maliban sa ilang maliliit na galos at sakit ng ulo, nasa maayos na kondisyon ang bata. Paglaya nito, kahapon ng madaling araw, agad sumailalim sa debriefing ang batang biktima at dahil sa trauma ng nangyaring pagdukot sa kanya, mahigpit na yakap ang kanyang salubong sa ina. Ayon naman sa Local Crisis Management Committee, nasa maayos na kondisyon ang 12 pang bihag ng grupo. Patuloy daw nilang minomonitor ang sitwasyon at pinag-aaralan ang mga aksyon sa mga hinihiling ng hostage takers na gustong palayain ng leader nilang si Ondo Perez na kinasuhan ng kidnapping at multiple murder noong 2009. Pero pagtitiyak ng komite, walang lalabaging batas ang magiging aksyon nila sa sitwasyon. Pero ang huli yata, mukhang bibigay sila doon sa pagpapalaya. Ang gobyerno ang bibigay. Na walang lalabag, ha? Paano pala lalabag? May kaso yan. Di lahat ng kriminal, papalaya. Mga hostage na lang yung kapatid. Yan, yan ang pangit. Na Parang parang, yung mga mensahe lagi, ano? di ba sabi nga sa gobyerno, no ransom policy, mga ganyan. Ngayon, bibigay ka. Siguro ito sinasabi, wala namang raso. Wala na, so palalayain lang tao. Ano tawag doon? Swapping. No ransom policy, pero tahimik. Pailalim. Kunwari, Hindi i-announce. Oo, kunwari, no Ito, ransom. patakasin nyo na lang si Ondo. Kunwari, nakatulog yung mga jail guard. Ano? Nakatulog yung jail guard. Ayun, parang gano'n, Oo. di ba? Pero sa bagay, intindihin din natin yung mga negosyador doon. Baka, di ba? May 12 pang hawak kasing buhay, yung mga hostage taker. Baka marami mga hostage eh. Oo. Okay, apektado naman po ng red tide. Oy, ayan, nako, tahong. Ang 4 na coastal area sa bansa, base sa pinakabagong laboratory findings na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, positibo sa red tide toxins ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Murciélagos Bay sa Zamboanga del Norte at Misamis Occidental, bagi ang mga coastal waters ng Anda at Bulinaw, Pangasinan at Masinloc Bay sa Zambales. Pinagbabawal na po ng BIFAR ang paghango at pagkain ng mga shellfish mula sa mga nasabing lugar. At kung makakain nga lang ng laman dagat na positibo sa red tide, ang mga sintomas ay pagsusuka, pagdumi, at matinding pananakit ng ulo. Kung magkakaroon ng ganitong klaseng sintomas, agad isugod sa paggamutan ang biktima. Yan. Nako. Hindi mo na ano ng seashores in the seashores. Wala nang kakainin sa mahal na araw. Okay. Pasadaran natin ang aksyon balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Reports. Isang abogado po pinagbabaril at napatay sa isang gasolinahan sa Quezon City. Inalam ng mga otoridad posibleng may kinalaman sa hinahawaang kaso ng biktima ang motibo ng pagpatay. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Igan, ganun na lamang panlulumo ng mga kaanak ng biktima si Atty. Joel Discallar nang makita nilang wala ng buhay na bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Alas 10:26 kagabi ng pagbabarilin si Discallar habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa isang gasolinahan sa may White Plains Drive, Quezon City. Nagpapakarga lang raw sana ng gasolina ang naturang abogado nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki na lula ng isang motorsiklo. Isa dito ang bumaba at agad pinagbabaril ang biktima. Di ba sa 5 ang tinamuntama ng biktima, 3 dito sa mukha. Aksidente pa ang tinamaan ng isa pang sakyan sa lugar. At base sa mga basong natagpuan, malinaw na kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril. Ayon sa mga pulis, mukhang bago pa man makarating sa naturang lugar, ang sasakyan ng biktima ay binubuntutan na siya ng mga suspect na malamang raw ay mga tinatawag na gun for hire. Sa ngayon ay di pa matiyak ng otoridad ang motibo sa krimen, bagamat posible umunong may kinalaman ito sa mga kasong hinawakan ng biktima. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, Ronda Report naman mula sa Quezon City, huli sa kamera ang isang lalaki matapos manloob sa isang tindahan. Ang malas ito, tindahan po ng CCTV. Palingon-lingon pa, pangiti-ngiti, ayan, ang kampante siya, ayan, hi. Nang dumating sa tapat na opisina ng Code Factory Solution. At tila walang kaalam-alam na nakukuhanan ng kamera ang kanyang bawat galaw. Biro mong factory ng CCTV yan. Ilang minuto lang may dala na siyang maraming susi, oh. At tila sinusubukan ang mga susi sa mga pintuan na kanyang makikita doon. Relax pa pangiti-ngiti pa. Minsan kausap ang sarili.
sa kanyang ginagawa. Sinira nito ang isang drawer para makuha ang laman nito. Pero malas, walang pera. Walang laman yung drawer. May 4 na minuto rin nagtagal ang lalaki sa opisina bago siya lumipas sa ibang lugar. Pero ay sa manager ng kumpanya, sumablay daw ang suspect sa kanyang panloob dahil mukhang hindi niya nabasang tindahan niya ng CCTV. At tad din ng CCTV, may warning sa labas yung paligid ng opisina. Ayon sa Quezon City Police, wala raw sa rogue gallery of suspect. Pero dahil sa pamagitan ng video kung saan kita ang tato at mukha niya, posibleng mahuli siya agad. Yung kabilang opisina, nakuha na niya ng 8,000 pesos. Pero di ba yung may-ari natatawa pa siya eh? Kasi Natawa siya, pero hindi pa nahuhuli. Kaya hindi ko alam Wala ba't siyang natatawa siya. kamalay-malay, ano? Na lahat ng galaw niya nakukuha. Oo, mukhang dayo daw yung lalaki kasi nga wala siya. Wala dun sa- nakakilala sa kanya. Oo, Oo, dun nakita. sa Galing- wanted ng QC. Kaya hindi niya alam na CCTV pala yung tinda. Bakit pala? Dayo Baka lang hindi siya. niya nabasa yung CC, TV lang. Para yung mga TV pa flyer lang. Pero makatapat sa mukha niya. Ang laki, ito yung first na parang pinakamalinaw na CCTV. May sombrero at siya nagkalamin. Nagkapsa. Kala niya hindi ako makikilala rito. Hindi ako makikita. At samantala, matapos ng kanyang matapang na pagbubunyag na umano'y katiwalian sa paggamit ng pondo ng AFP, itinalaga na ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bagong commissioner ng Commission on Audit ang whistleblower ni si Heidi Mendoza. Taos puso naman daw na tinanggap ni Mendoza ang pwesto. Ang ilang taga-suporta ni Mendoza gaya ng Black and White Movement, ikinatuwa rin ang pagkatalaga ni Mendoza sa komisyon. Ayon sa political analyst na si Clarita Carlos, magpapakita ito ng seryosong paglaban ng Administrasyong Aquino sa korupsyon sa gobyerno. Pero ang hamon kay Mendoza, mapakulong ang mga tiwali sa gobyerno hanggang matapos ang kanyang panunungkulan sa 2018. Nagpapasalamat naman si Mendoza sa oportunidad na ibinigay sa kanya ng gobyerno. I'm thankful to the President for giving me this opportunity to be of service again, and I believe that this is exactly what our people have been waiting for. Hindi ko lang maisip ano yung, di ba ano siya ng security niya, nangangamba siya. Nangangamba siya. Tapos, ngayon, Balik pasa siya naman sa ngayon. gobyerno. Baka nadagdagan na yung kanyang Actually, gusto niya chairmanship, di ba? Commissioner muna. Commissioner mo na. Pero lagot. Yung pagpapatuloy lang niya yung kanyang talaga nasimulan. Lagot. Yung kanyang advocacy. Marami, detalyado. Ultimo Yung sa new barya. ideal di ba? Na-itemize pag na isa-submit mo. Lagot. Actually, yun yung sabi ng Malacanang, di ba? Kaya din siya pinili dahil meron din siyang parang investigative aspect or prowess sa kanyang resume. Kaya siya yung napili. Si Heidi naman ang babantayan ngayon ng mga bagong whistleblower. Pero finally, may kinahinatnan yung ginawa ng isang whistleblower. Kasi usually what happens is, big deal sila for now, tapos mamaya nawawala ulit sila, tapos sila na yung nakakulong. O, yung mga pagkast O kaya mga ambush. Like yung nangyari kay di ba? Kay June Lozada. Tagal niya. At saka, sana maharap niya yung trabaho niya bilang commissioner kasi may inaharap din siya mga kaso. So, paano niya pagsasabayin yun? Diba? Tsaka na-mention niya rin, na-compare niya nun yung, kasi nag-ADB pala to si Heidi Mendoza for a few months. Sobrang, of course, ang laki daw ng diferensya sa sahod. Kung dati, hindi siya makastay sa hotel. Ngayon, nakaka-stay siya sa hotel. Ngayon, balik siya sa gobyerno. Mawawala na naman lahat yun. Idea, big fish big fish. Abangan natin. Wag dilis. Wag dilis. Ito naman po sa ibang balita, sa pagdiriwang ng ika-64 na taong kaarawan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, inamin niyang mas may oras na raw siya ngayon kaysa noong Pangulo pa siya. Isang mas maaliwalas na Congresswoman Arroyo ang humarap sa kanyang mga kabalen sa isang misa sa Lubao, Pampanga. Malayo sa stress ng Malacanang, kontento na raw siya ngayon kasama ang kanyang mga